kana bitong naratibo sa ubang mga DDS mga bay nga matod pa nila galit daw tayo kay Digong dahil ginawang 10 years ang passport. Wow! Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang 10 years ang seaman's book. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang 5 years ang driver's license. Wow! Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang libre ang tuition fee sa mga public schools. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nadagdagan ang sweldo sa mga pulis at mga militar. Yes! Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang binigyan ng pagkilala bilang mga bayani ang SAF 44 na nasawi sa panahon ng administrasyon ni Pinoy Aquino. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawa na lang naipasa ang batas na mabigyan ng tamang benepisyo ang mga OFW tulad ng SSS. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nabudgetan ang pagpalapad o road widening ng mga kalsada sa mga tourist spot buong bansa. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang mabilis ang aksyong pabahay sa Marawi na itinatago daw ng media. Ladies and gentlemen, am I totally screwed or what? Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang naipatayong gym na world class sa Clark na kung saan lahat ng manlalaro ng bansang Pilipinas ay hindi na kailangan pang dumayo sa ibang bansa. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nakapagpa-surrender ng mga drug addict na ang bilang ay umabot daw sa mga 1,300,000 plus. Sa Pilipinas lang daw yan na nangyayari sa buong mundo. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nilagdaan agad ang Freedom of Information Bill sa pag-upo ni Digong. Come on! Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang naipamahagi ang lupain sa Hacienda Luisita. And? Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nalaman ng taong bayan ang bias na ABS-CBN. All the way. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang luminis ang Ilog Pasig. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang luminis ang Manila Bay. Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang luminis ang Boracay. Wow! Galit daw tayo kay Digong dahil ginawang nagbayad ng 11 bilyon ang Manila Water at ang Maynilad. Uban pang galit-galit daw tayo. Ang pangutan na mga bay, tagai daw ko og konkretong rason nganong maglagot mi ana. Unsa may nakaon ninyo nga naimbento man na ninyong istorya ha? Nganong maglagot man daw mi ana nga makaayo man na sa atong nasod? Ever since sukat sa paglingkod ni Tatay Digong, wa ko kasuway nga naglagot mi anang iyang mga kaayuhan nga nahimo. Kabuang radyo na ninyo. Usa pasad kung maglagot-lagot ka na nila, wa man tay dag-anan intaw na nila kay kana ang mga Duterte, mga haring gangis na sa Pilipinas, ang mga Duterte. Asa ko ka mga huyan na nga lamparuhon ng tinugyanas balaod. Magkalisod pa putlan og liog ang presidente. Ya maglagot-lagot ka na. Mo na mga bay nga kanang lagot-lagot murag wa man sa kanang bokabularyo sa mga yano nga Pilipino mga bay, no? Buhat-buhat lagi na ninyo nga istorya mga bay. Mo nga kung maglagot-lagot ka murag nonsense kayo kay ngano man sayaw-sayawan ra na sa mga Duterte. Busa usa ka kinwanggol og illogical nang moingon sila nga maglagot ta sa mga nahimo ni Tatay Digong. Kay makaayo man na sa itong nasod, di man na angay kalagutan. Dili na normal nga klase sa kaning pangutok kanang istoryaha nga kanang maglagot ka sa mga nahimo ni Tatay Digong. Ang nagpasiat
naglatab o nag-imbento ng istorya ha, mao'y abnormal o gusto. Wa mi maglagot mga bay, no? Nadismaya lang mi. Take note ha, lahi nang nadismaya ka, lahi sa nang maglagot, no? Ever since wa mi maglagot. Doon na lang nakapadismaya, no? Nadismaya lang ta. Kay doon yung mga aligasyon kining sapugo, kining nga para mali nga dunay istoryang mitumbaw nga drug lord kuno na sila si Michael Yang ug kana si Alan Lim nga amigo ni Digong ug dapat nga limpyo na sa mga Duterte dito sa hukmanan. Ayon ang kanang saba-saba sa media kay dili mo na proper nga forum. So mao na mga bay, that's it. Coffee break ug rock and roll na tong tanan mga bay.
kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong bala? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At kapag natanggal si BBM, boom, palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. At simula noon, galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Para sa bayan? Para sa Pilipino? O dahil naging SAKIM sa kapangyarihan? At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Patayin mo si BBM, si Lisa Ranenda, kasi Martin Romualdez, no joke. Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte, ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? 2,000 ni siya. So guys, mag-manipulate kita karon guys. O, 2K na siya guys ha. Kamo na'y bahala ni guys. Diri lang na kunimutang guys. Kamo na'y bahala ko. Kamo guys, kamo na'y bahala o. Pangitan ni guys. Baka lang guys. Pangitan. So bibigyan ko kayo ng idea kung bakit hindi na mag-work ang people power sa panahon ngayon. Noong people power 1, ang tumawag sa taong bayan, si Cardinal Sin. Then sumunod ang mga estudyante at ordinaryong tao. Noong people power 2, nandun ako, si Cardinal Sin ulit. Then mga schools, mga elite, mga aktivista, and a lot of people from the north. Ngayon si Harry Roque, mga vloggers, at iba pang mga supporters group. Walang estudyante, walang aktivista, walang masa. Hindi rin natin alam kung sino ang pakikinggan. So ang problema, kalat-kalat, hindi unified. So take my advice. Come up with a strategy na magsasama-sama kayo sa isang lugar. Yung kahit hindi ka panalig, sasama. Pero wag sa EDSA. Matraffic. Maraming mga ibang lugar. Meow-meow. Pero si Bongbong maayong tao, wala yung ko yung problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. Okay, i-compare sa ako. He is a very dignified, respectful, humble. Kasi niyan to ba? Hindi pa na presidente. Kumbaba. Go ahead, make my day, Mr. Pilares! Biyan mo! Sige, nagdyan na kayo si JCC! Sige! Go ahead! Eh, sumama ka ba? Mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo muna sa akin! Sa buhay natin dito sa mundo, wari ko wala pang tao na hindi nagkaroon ng sama ng loob sa kapwa-tao, sa kapamilya man niya o sa katrabaho. At malamang naiisipin na din kung sino dapat sa kanila ang mauna. Yung maunang magpakumbaba. Sino nga ba? Makinig kayo dahil baka isa kayo dito. Ang unang hihingi ng sorry ay ang pinakamatapang sa inyo. Ang unang magpatawad ay ang pinakamalakas sa inyo. At ang unang makalimot ng pagkakamali ng isa ay ang pinakamasaya sa inyo. Mga kaibigan, magpatawad tayo sa paraang pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. Pakawalan niyo ang tatay ko. Niulo lang niya mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Si Duterte! Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, aywan ko kung ang tingin ng ako yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabihin ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Pakawalan niyo ang tatay ko. Niulo lang niya mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Si Duterte!
Basta ako Duterte supporter ako. Eh sila, mga Maharlika supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay na natin ngayon yan. Hindi ho magkasama yan. Ihiwalay na ho natin. Huwag na ho tayo magpanggap. Pasensya ho pero yung mga nagsasabi unite with Maharlika. No! Hindi yan Duterte supporter. Anti-Marcos lang yan kuno. Ang tunay talaga ditong Duterte supporter yung mga nakinig ho sa Pangulong Duterte at hindi nakinig kay Maharlika. Kaya huwag nyo akong baligtarin. Ako pang babaligtarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako ganon. Mga hindot kayo sa totoo lang. Ihiwalay na natin yan. Kaya ako, mabawasan man ako ng followers, mabawasan man ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ang tunay na Duterte supporter. Yung mga gusto kay Maharlika, go! Malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin ninyo. Maintindihan nyo? Araw-arawin ninyo. Tanga, basta, hiwalay na yan. Huwag nyo isama sa akin yan. Pambihira, Duterte supporter ako eh. Tapos, gusto nyo isama sa akin ng isang Trojan horse? Hindi na, kayo na lang. Sama-sama kayo kung gusto nyo. Oh, eto naman ako, mga didiles, makinig kayo ha. Pakinggan yung mabuti ito sasabihin ko. Okay, tama yung mga ginagawa ninyo, okay? Lalo na kayo, sila Mandalulo, tapos may mga bago pa dito sa Blue Up, kaya dito sa TikTok. Ako lang nakakontirahin ninyo dahil bakit? Hindi nyo ako kaya. Ako lang ang pagtuunan ninyo yung panahon, no? Ako ay, alam nyo, hindi ako napipigol, ako ay natutuwa at tama yan lahat ng ginagawa ninyo. At huwag nyo lang tirahin si PBBM dahil hindi kayo papansinin nun. Huwag na kayong manira kahit PBBM ang gawin nyo, ako lang ang tirahin ninyo. Ako lang ang sirahin ninyo, ako lang ang agawan nyo ng mga kwento. Oo na, tsaka yung mga kwento, mga chismis na bayot ako, hindi lang ako bayot, mga bobo. Tumboy din ako. Tsaka gawa pa ng mga kwento, na kriminal ako, tsaka mo, isa pa, marami ako inista pa ganyan. Gawan nyo pa ako ng maraming kwento, kulang pa yan. At bumabawas-bawasan ng visit at araw-araw na talagang kinahihinasin ninyo. So ako lang ang tirahin ninyo, no? At ako naman proud. Matutuwa po ako sapagkat bakit? Gagawin ko ito, tinatanggap ko lahat ng mga paninira nyo. Lahat na ng kahit anong gawin ninyo. Lahat na ng kalokohan, alang-alang sa ating Pangulo. Basta ang importante, huwag nyo pansinin ng Pangulo. Ako na lang, di ba? Si Balaw lang ito, si Bornik lang ito, si Bayot lang ito, tsaka hindi lang ako Bayot, tomboy din ako. Ina nyo. Oy, pati ngipin ko daw. Ito, mga bobo. Nabasag din, basag po yan, basag. Bridge kasi yung bridge, basag. Hindi alam ng mga didili siya kung ano yung bridge, mga bobo yan eh. Ito po ay basag. Ang Solvec Earthfield Dam sa Barangay Sapat, Pasukin, Ilocos Norte na natapos noong Hulyo 2024 ay isang 32 metrong taas na istruktura na itinayo upang patubigan ang mahigit 700 hektarya ng lupaing sakahan. Ang proyektong ito na pinasinayaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay layunin na magbigay supply ng tubig para sa mga magsasaka na tinitiyak ito ang paglago ng agrikultura sa lugar. Ang dam na ito ay sumisimbolo sa pag-unlad at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Pasukin. Gas, 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan.
Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Salamat kayo ako nang may-ari. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan niyo. Ang doorknob ko doon, tayo mo. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko na stop! Hindi yung stop din. Rodrigo Roa Duterte. Middle name is Roa. His surname is Duterte. Asin. Ayan. Ganyan ang kapampangan. Ang yaman niya. Tapos nagpingin. Karapya. Pwede rin po sabay sa karapya yan. Ito rin, yung sibas. Kapahap. Ayun. Ayan, ang sarap. Amin ito, may karapatan kami. Doon kayo sa labas. Sa labas. Sa labas. Sa labas. Sa labas. Labas o hindi? Papalabas yan. Wala akong pakialam. Sige, labas. Hindi. Wala akong pakialam kung matagal na. Labas! Wala akong pakialam. Labas! Diba huwag kayo naman maglalabas ito? Pangilang po bago sinakyan, wala dito sa bawah. Labas! Wala akong pakialam. Labas! Labas! Kung kanila, pikir ko na ko, katong tao, ipangari ako no. Papangari ako no, pasultihan ako no ng mga tao. Huwag patagluan din. Huwag pasihan din. Ano ba? Ina din eh, pangarihan din eh, huwag patagluan. Sige, gusto mo mo, Diyos. Tuwa magkatutos ng kahoy ka. Sige, wala kayo nanulong ang kahoy, Diyos. Anak ko nga rin, patagluan din mga tao. Kahoy, Diyos. Wala na rin mo na ako. Huwag man kagagahom, kaya ang inyong Diyos mo, pikir man kako. Ano? Kanang uga to, anong pera yung pagpunta alam ko nga rin, magbukas mga tao, muna yan kong gisorte, kaya ako natuwa kung matagadlaw.